Mga kababayan, bago ko po ibahagi sa inyo ang pagpapakita ng suporta at paghanga ng mga netizen, ng mga Pilipino po, sa ginawa po ni PBBM sa Laos, ito po, bago ko po ipakita sa inyo yung mga mensahe at komento ng mga netizen na natuwa po sa ginawa ni PBBM, gusto ko po munang bigyan ng reaksyon or sagutin ang pinagsasabi ng babaeng ito, si Maharlika Buljakera, dahil ito po yung maling-mali at talaga naman pong kinukondisyon ng mga tao sa maling thinking. Dito po may pagbibintang siyang ginawa sa ating Pangulo, sa administrasyon ni PBBM, at yun po ang gusto kong sagutin. Pakinggan po natin. Remember Percy Lapid? Si Percy Lapid ginurgor dahil siya ay #1 kritiko ng mga Marcos at ng Duterte. Pero, nung panahon ni Duterte, buhay na buhay na buhay si Percy Lapid. Right after, ang pag-change ng command, pag-transition, pinagurgur si Percy Lapid. Yan ang dadanasin ng mga hindi nag-iingat. Kasi once a demonyo, demonyo yan. Once a bangag, bangag yan. Walang empathy yan. Kaya kayong ipagurgur niyan. Kaya nga ako, sabi ko sa inyo, kahit anong mangyari, over my dead, gorgeous body, hindi ako pang muli magtitiwala sa mga bangag. Kahit, sabi ko nga, kahit i-offer pa sa akin ang ang budget ng pang-nasyonal. Okay? So ngayon, ang ginagawa nila ngayon, gumagamit sila ng tao. Okay? Gumagamit si bangag ng mga tao sa iba't ibang ahensya at pinapaandar ang pera ng bayan para ligawan. Okay? That's the term. Or onsehin. O ikaw, Kurimaw, kunyari. Ikaw, Kurimaw, ikaw, Junggoy. Bumalik ka na kay bangag kasi ano naman yan eh. Huwag na kayo bibigyan na lang kayo ng pang-shopping, bibigyan na lang kayo ng pang-abroad, bibigyan, name it, name your price. Attorney Glenn Chong, inoferan na wag na siyang sumama sa maisog kasi ika-crash o dudurugin ng mga Marcos, Bangag Jr., ang gobyerno ni Bangag, ang mga Duterte. Pero nanindigan si Glenn Chong, nasasama siya dito sa mga Duterte at sa mga maisog. Walang atrasan. After all, nabinudol siya. So ang nakaka-alarma dyan, kaya maganda itong ano natin, na isabi, dahil sabi sa atin ng ating informante sa loob mismo, Miss Marlica, kailangan ipaalam mo para matakot ang mga buwaka ng inang mga bangag na ipapatay si ganito, si ganyan. O ipagurgur. Para siyempre, ngayon, nailabas na natin. Tapos mabalitaan nyo, bukas, gurgur na si Petra. Gurgur na si Pedro. So now you know. Kasi first time nyo, marinig dito sa channel natin na gugurgurin kayo at ibibintang sa maisog o kay sino man. Okay? Sa mga maisog. Kung sino man, kung sino-sino ang pagbibintang nila, basta yung mga kritiko. Narinig nyo mga kababayan, napakawalang hiya po talaga ng taong ito. Imagine niyo sa pagkakaunawa ko po, ay ibibintang niya or ibibintang nila, kinukondisyon niya ang kanyang mga tagapakinig na kung meron mang ipatumba daw po na vlogger, sinasabi nito na may informant siya, ito po yung pagkakaunawa ko, may informant daw po siya na may mga ipatutumbang vlogger na bumabaligtad na yung mga DDS vlogger na kakampi na po sa ating Pangulo ay di umano'y ipatutumba, sabi ng informant niya. Yun po yung pagkakaunawa ko. Para hindi po kayo ma-mislead, pwede nyo naman pong pakinggan ang buong video niya. Hanapin nyo po sa platform niya. Kinuha ko lang po itong pinaka-highlight dahil nandito naman po yung pinaka-idea ng sinasabi niya. So in short, bilang summary, kinukwento niya, ayon daw sa informant niya, dapat sabihin niya sa publiko na may di umano'y mga ipatutumbang vlogger na mga nagsisi at nagsorry sa Pangulo, yung mga bumaliktad na ba, di ba? Kung matatandaan nyo, may mga ibinahagi ako sa inyo mga videos, mga post ng mga DDS na nagsorry at sinasabing susuporta na sila sa Pangulo. So sa pagkakaunawa ko sa sinasabi nito ni Maharlika ay may ipatutumba daw na vlogger na kumakampi na at sumusuporta sa Pangulo, no? Yan po ay hindi confirmed at para po sa akin yan po ay chismis or siguro gawa-gawa lamang ng mga ito. No? Lagi siyang ganyan, lagi siyang may puting ahas, may informant. Hindi naman niya mailabas, 'di ba mga kababayan? Na gagawa sila ng ganyang kwento, naratibo para dumisan intentionally ang administrasyon ng PBBM. Akalain nyo, hindi pa nangyayari. Alam na nila. Ayun po yung sinasabi niya, kinukwento niya. At ang automatic na response nila or automatic na idea nila na gusto nilang itanim sa utak ng mga tao ay ito yung magiging kagagawan ng ating Pangulo or ng admin ng Pangulong Marcos. Napakawalang hiya mga kababayan. Napakasama po ng ugali nito. Isa pa sa talaga namang aking pong gustong punahin dito, no? Hindi po totoo yung sinasabi niya kasi parang pinalalabas niya na si PBBM or admin ni PBBM ang may kasalanan or may kagagawan sa nangyari kay Percy Lapid. Yun po yung pagkakaunawa ko mga kababayan. Alam niyo po, si Percy Lapid pinapanood ko dati yan at ang madalas po niyang
pinupuna, binabatikos ay yung kabila, mga kababayan. So maling-mali na tila maharlikable jakera, maling-mali na parang gusto mong palabasin na si PBBM or admin ni PBBM ang may kasalanan or may kagagawan sa nangyari kay Kaper Silapid. Napakawalang hiya mo naman. Unang-una, yung taong inaakusahan na may kagagawan or I think may plano or nag-utos, no, doon sa hitman na ipatumba si Kaper Silapid. Yung taong yun na nagtatago na ngayon ay hindi po tauhan ni PBBM. No? Sa pagkakaalam ko, tauhan po nung kabila yan. So, paano mo nasabi na si admin ni PBBM pinapalabas mo? Si PBBM or yung admin na ito ang may kasalanan sa nangyari kay Kaper Silapid or may kinalaman. Napakawalang hiya po, mga kababayan. No? Hindi tauhan ni PBBM alam niyo na, yung nagtatago. Yung mga taong may kinalaman dyan, yung isa nagtatago, yung isa nakakulong, yung isa yata wala na, 'di ba, sa makabilang buhay na, hindi po tauhan ng Pangulong Bongbong Marcos 'yon. Kaninong tauhan 'yon? Kayo na makakasagot niyan, mga kababayan. Tsaka kung yung nagtatagong 'yon ay inutusan ni PBBM, bakit siya magtatago? Kung kakampi siya ni PBBM, 'di ba dapat nakalantad siya dahil alam niya na protektado siya ng kasalukuyang administrasyon? Pero hindi, nagtatago siya, mga kababayan. Hindi ko alam kung anong klaseng tao ito. Bakit siya ganyan? Bakit siya ganyang maggawa ng kwento, magkondisyon ng mga tao? At yung mga ganyang kwento ay talagang nakakapanira po, no? Hindi po tama yan at para po sa akin, napakasama, napakawalang hiya, mga kababayan. Kaya ako po ay napilitan ng gawa ng reaksyon. Ang gusto ko sanang i-focus ngayon ay yung magandang balita na natuwa po yung mga netizens sa ginawa ng Pangulong Bongbong Marcos, pero hindi ko na po maiwasan na gawa nito ng reaksyon dahil maling-mali eh. So pumunta na po tayo dun sa pinaka-main topic ko. Ito po, ako po isa sa mga natuwa at kahit mga anti-Marcos, no, yung mga hindi gusto kay PBBM, ay nagpahayag ng kanilang pagsuporta at paghanga sa Pangulo dahil sa ginawa niyang ito. Kaya talaga po para sa akin, si Pinoy at si PBBM lang po talaga ang nakikipaglaban pagdating sa West Philippine Sea. So sabi dito sa balita, mga kababayan, sa harap ni Chinese Premier Li Qiang, inilahad kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN Summit sa Lao PDR ang patuloy na panghaharas at pananakot ng China sa West Philippine Sea. Sa ulat naman ng Japanese media, sinabi umano ng Pangulo sa mga kapwa ASEAN leader na huwag magbulag-bulagan sa mga aniyay iligal at mapanganib na aksyon ng China sa South China Sea. Sa harap po mismo ni Chinese Premier Li Qiang, hindi po naging duwag ang Pangulo, bagkos ipinakita niya na matapang siya in a diplomatic way, mga kababayan. Yan po si President Bongbong Marcos Jr. at si Pinoy lamang po ang nakakitaang kung gumawa ng ganyan. Kay GMA at saka kay dating Pangulong Duterte, hindi ko po sila nakakita na nagpakita ng tapang, diplomatic courage or katapangan para po, no, ipahayag sa harap ng China at matataas na opisyal ng China ang ating saloobin sa harap ng marami pang bansa, mga kababayan. Kaya naman umani po ng paghanga ang naging pahayag o ginawang yan ng ating Pangulo. Sabi dito na Attorney Lilet Batias, sabi diyan, as an avid Marcos hater, isa ako sa nagulat sa ginawang ito ni Marcos. Hindi ko ine-expect na magkakaroon siya ng tapang para ilahad ang nangyayari sa West Philippine Sea at sa mismong harapan pa ng Chinese Premier. Good job ka dyan, Makoy, kaysa sa inutil na ayan, wag na po natin pangalanan. Sabi pa dito ni Albert, tihamak na may bayag to kaysa yung taga Davao na nagtatapang-tapangan lang at puro dada. Sabi ni Wamen, dito ako sumusuporta sa Pangulo. He speaks against China's bullying at the right venue. Dapat lang mga hayop na yan, in-check puro illegal ang gawa. Sabi dito ni Ricky, I am not for Marcos Jr. In fact, hate all the Marcoses, but the current president of the country made the bold and courageous step in front of the ASEAN to tell and lambast China's aggressive behavior in West Philippine Sea, especially to all sailors and fishermen. Sabi pa dito ni foreign character yung pangalan niya. Sabi niya, samantalang si Digong, gawin nyo kaming province ng China. Bongbong's stand is admirable and courageous. ASEAN should know China's aggressive behavior. Sabi dito ni Osborne, not a Marcos Jr. fan, but this is courageous, at least not a tuta like Duterte. Sabi ni Drac,
Hala, magagalit DDS niyan, ba't mo inaaway yung in-check? Sabi niya kay PBBM. Sabi ni Marcos Mada, I remember the jet ski thing ng taga Davao na, ayan, inutil daw. Ayun, aso pala sila ng China. Sabi ni Z, not a pro Marcos but I'll give him credit for this. Ito naman, sabi ng isang kakamping. Kakamping ako, sarado, pero sa ginagawa ni PBBM, sa pagdistansya niya sa mga Duterte at Arroyo, dahil pro-China sila, ay humahanga ako sa kanyang prinsipyo. Go go PBBM, mabuhay ka. We need you at this time of turmoil brought by Duterte's administration. Sabi po ng kapwa ko kakamping, mga kababayan. Ayan mga kababayan, pinakita ko naman po sa inyo yung mga screenshots at mga account ng mga taong yun na nagpahayag po ng suporta paghanga, no? Sabi nga, give credit when credit is due. Kahit hindi po sila mga supporters ng Pangulong Bongbong Marcos, I think hindi pa nga sila bumoto, pero natuwa sila dun sa ginawa ng Pangulo. And ako bilang kakamping, ito po yung isa rin sa pinakamabigat at pinakahalagahan kong reason kung bakit ko sinusuportahan ang mga polisiya ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kahit kakamping po ako, no? Kahit sa Atty. Len ang binoto ko, ang Pangulong Bongbong Marcos na nakaupo, nagpapakita naman siya ng tama at matinong pamamalakad, bakit hindi suportahan? No, bakit hindi ko suportahan? At ayun nga po, yung West Philippine Sea, pinakamahalaga po rason ko kung bakit ko po siya sinusuportahan. At yung ginawa niya sa Laos, sa harap po ng Chinese Premier, no? Sa harap ng iba pang ASEAN countries at iba pang bansa, I think nandoon ang Canada, Japan, at iba pang bansa na dumalo doon sa summit na iyon. Nagsalita siya sa harapan ng China. Pinahayag niya ang gusto niyang ipahayag, ang ating saloobin. Hindi siya nagpakita ng takot o pagkaduwag, hindi siya nagpakatuta. Naging matapang siya sa tama at matinong paraan, diplomatiko. Nasa lugar ang katapangan. Hindi po gaya ng iba dyan, mura ng mura, lahat na lang minura. Tapos ang daming itinumba ng panahon nila. Pero pagdating sa China, tiklo, mga kababayan. Duwag sa China, pero sa mga sariling kababayan, sa kapwa Pilipino, ang daming pinatumbang street level hanggang sa nadamay na yung mga inosente. Kaya ang daming dismayado. So, in a way, ang Pangulo po natin ngayon ay nasa lugar ang katapangan. Kaya nung sinabihan siya na hindi siya kaibigan, no? Anong sabi ng Pangulo? Pakiramdam niya siya ay na-deceive or naloko. Pinaniwala siya na magkaibigan sila, pero hindi pala siya tinuturing na kaibigan. Para sa kanya, magkaibigan sila pero hindi pala siya tinuturing na kaibigan. So, ayun, mga kababayan, kapag may ginagawang maganda, huwag tayong mangiming ipakita ang suporta at pagpuri, appreciation. Pag may ginagawang mali, pwede namang i-criticize, batikusin, pero huwag babasusin at huwag magpakita ng disrespect. At lalong-lalo na, huwag magpakalat ng mga fake news, fake video, at kung ano-anong pinalalabas na kalokohan at kasinungalingan para lamang sirain ang reputasyon at imahe ng isang pinuno. Huwag iimbento ng mga kung ano ng video, kung sino-sino witness ang papalabasin, pagsasalitain, wala naman napatunayan. Tapos ito, si Maharlika, kukwento-kwento na may informant, may puting ahas, may ganito ganyan, puro namang kwento. Kasi ang problema, marami siyang napapaniwala, maraming galibol at uto-uto. So, natural, ang tendency naman yan, magagalit na naman sa Pangulo. Ay, ganun, kapag nga naman meron daw pinatumba, bla bla bla, admin ni PBBM ang pagbibintangan. Advance, no? What if? Sila-sila lang din yan. 'Di ba? Tapos ibibintang. Sino bang magaling sa ganyan? Naglalabasan na sa hearing, no? Yung mga pinatumbang mga matataas na opisyal, mayor, at mga kilalang tao noon. Yung iba nga, umalis, pumunta ng ibang bansa sa takot. Sino ba? Sa tingin ko, walang kakayahan ng Pangulong Bongbong Marcos na gawin yan. No? Naniniwala ako na hindi niya gagawin yan. Kaya nga napilitan na ako na sagutin ang mga pinagsasabi ng babaeng ito. Sa totoo lang, nasa punto na ako na gusto kong, alam niyo yun, magmura, or magalit, or maging balahura kagaya niya, kung ano-anong sabihin ko na hindi maganda, bastos at makapagbastusan. Pero pinipigilan ko pa rin ang sarili ko na bumaba sa ganung level, no? Hindi natin siya gagayahin.
Pero sasagutin natin yung mga pinagsasabi niya na nagkukondisyon sa utak ng mga tao sa maling idea, maling thinking. Kaya po natin sinasagot. So yun lamang mga kababayan ang gusto kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat sa panonood. Sana po i-like yung video para marami po makapanood ng ating video at makarinig ng ating sinabi nang hindi po nalilinlang ang mga kapwa nating Pilipino. Nang nadidinig din nila ang ating sinasabi para makontra or mahugasan ang mga maling naratibo na na-absorb nila. Kaya po natin ito ginagawa para lumaban sa fake news, sa panlilinlang at sa mga mali at masamang naratibo na ipinapakalat para lamang manira. Kaya po natin ito ginagawa. Kaya na-appreciate ko po yung mga taong nagla-like ng video at nagko-comment dahil nakakatulong po kayo sa reach ng video. At sana po ay huwag kayong magsawang sumuporta at by the way, gusto ko lang po i-mention, yung mga nagpa-member po sa ating channel, maraming pong salamat sa suporta nyo. Nakakatulong po kayo sa amin para makapagpatuloy, no? So, sa mga gusto pong magpa-member po ng channel, I think this is the first time after long time, no, na binanggit ko ulit yung membership ng channel. Kung gusto niyo pong magpa-member, click nyo lang po yung join yata or membership. Makikita nyo po kung paano. At yan po ay aking maa-appreciate, no? Magpapasalamat po ako dahil malaking tulong po yan bilang inyong suporta sa akin. At doon din po sa mga nagbibigay ng mga super thanks, no? Nakikita ko po yan. Maraming pong salamat sa inyong super thanks or super chat yata yun. Hindi na ako pamilyar. Maraming salamat, na appreciate ko po. At maraming pong salamat sa panonood. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.